Ayan, so good evening po sa lahat ng mga kamaestro nating nanonood dito sa ating video, dito sa YouTube. Ayan, kumusta po kayo? Kumusta po yung mga kamaestro natin dyan? Sana po ay nakapaghapunan na lahat. Ano? Ngayon po ay Monday. Ayan, and ginagawa ko tong video is gabi. Ayan, kasi kakarating lang natin sa bahay. Ayan, galing tayo kanina sa school. May mga print lang tayo na kailangan natin para bukas sa amin pong rollout ng revised K-10 curriculum ano po dito sa aming STO. So bukas po kami magsisimula hanggang Friday. Ayan, so isa po tayo sa mga resource speaker. Ayan. Kaya inayos natin lahat ng mga kailangan nating materyales ano po para sa 4-day training na yan. And medyo na traffic tayo pa uwi no dito sa amin sa Tansa. Grabe yung traffic kanina. And kasi may sagala pala ano kaya medyo matraffic yung mantakin nyo inabot ako ng 3 oras ano po 3 hours yung aking biyahe ano po from Cavite City to Tansa dahil sa sagala ano po ayan inabutan natin yung sagala kanina ayan so bukas ay umpisa na ng aming training. So sana po ay makayanan natin yan. Anyway, okay naman kasi maganda naman po yung naging training namin sa region. So talagang lahat po ng mga magiging speakers ngayon ay talagang fully equipped ano po, with the knowledge, ayan, with the skills, ayan, para po dito sa rollout ng revised K-10 curriculum for grade 6, grade 9, and grade 10. Ayan. Sa akin po ang hawak ko particularly is ang TLE 6. Ayan. Kasi tayo po ay isang EPP teacher, TLE teacher. Ayan. Although hindi naman hindi naman yan ang major natin. Pero syempre yan ang binigay sa atin. Matagal-tagal na, no? Matagal-tagal na tayo na hawak ng EPP. Siguro mga 11 years na rin. EPP, TLE, ano po. Ayan. So, may mga tatanong kasi sa atin ng mga kamaestro, no? Speaking of the subject. Ayan. Kasi, may mga nagtatanong sa atin kung marami daw tayong hawak na mga ancillary services, ano po, ancillary tasks sa school ay counted daw po 'yon. Ano po, kumbaga sa pwede bang i-count 'yon as teaching load ano po sa atin? Kasi 'di ba ang required po sa atin is 360. Ano po mga maestro? So 6 hours na teaching load. Ano po mga maestro? So 360 yan. So may nagtatanong kasi dyan, halimbawa, ang coordinatorship mo, o ang ancillary task mo ay 3. Ano po? Or 2. So kung yun daw ay per hour, ano po mga maestro? So kung 3, so 60 times 3, so 180. Ano po mga maestro? Tama ba? Tama ba yung math ko? Hindi tayo magaling sa math eh. Ayan, so kung 3, 180. Kung dalawa naman is 120 minutes. So ililis daw po ba yon doon sa 360? Ano po? Sa pagkakalam ko po natin, no? Sa pagkakalam po natin ay hindi po ganoon ang computation niyan. So bali kahit marami kang hawak na ancillary task, kunyari ikaw ay aral coordinator, reading coordinator, mathematics coordinator, kung ano na pong mga coordinatorship yan. So ang alam ko, sa pagkaalam ko sa pagkaalam po natin, ang bilang po niya na isa lang, isang teaching load pa rin po yan. Ikaw ay advisor, di ba? So 60 minutes lang ang bilang po niyan mga kamaestro. So kung marami ka, halimbawa, ang hawak mo ay 3, hindi pwedeng 180 minutes ang ibabawa sa iyo. So mangyayari yan, tatlong subject na lang ang ituturo mo. So hindi po ganoon, ano po mga kamaestro. Yan po yung base sa ating pagkaunawa, ano po. Ayan. So hindi po ganoon. So kung marami kang coordinatorship, marami kang ancillary task, so mas maganda siguro yan ay i-share mo na lang sa iba yung iba. I-share mo na lang sa iba kasi hindi po siya mabibilang. Pero depende rin depende rin naman sa school head mo yan. Ayan, sa inyong immediate superior sa inyong school. Ayan, syempre particularly ang mga school head, no? Depende rin naman sa pag-uusap po mga kamestro. Pero syempre, pagka yan ay nakita naman ng iba mong teacher, baka sabi, bakit si 2 na lang ang turo, 3 lang ang turo. So, doon magkakaroon ng problema, po mga maestro. Kasi, ang legality talaga niyan is, isa lang ang bilang po niyan. So, nasa sa inyo na po yan kung paano nyo siya i-accept or i-deny. Kasi syempre, yung iba, nahihiya naman magsabi sa kanilang school head, So, okay lang siguro, kung
binigyan ka ng 3 ancillary task tapos ang binigay lang din sa yung turo is 3, okay yun. Ayan, wag lang makikita ng iba, ano po mga kamaestro. Pero kung binigyan ka ng 3 ancillary task tapos ang turo mo ay 5 pa rin, may lugi ka doon. 'Di ba mga kamaestro? Lugi ka doon. So, papatak noon, 3 + 5, so bali 8 na yon. Ayan, although hindi naman talaga bilang ano po, bilang yung sobra, ano po, yung sobra sa 60 minutes ano po na ancillary task. So isa lang po talaga ang binibilang po sa atin. Ano po. Based po 'yan sa ating pagkakaunawa, ano po mga kamaestro. Ayan. So syempre, 'di ba, yung iba kasi kagaya nga ng binanggit ko kanina, yung iba kasi nahihiya no. Nahihiyang tumanggi. Ayan, tanggap lang ng tanggap, 'di ba? Parang ako 'yan. Parang actually dati no, share ko lang din sa inyo mga kamaestro nung hindi pa uso yung removal ng mga ancillary tasks sa teacher, ano po. 'Di ba? Kasi parang 2 years ago lang naman ganyan, 2 years ago, 3 years ago. Parang 2 years ago pa lang, Parang 2 years ago pa lang, May kwento ko lang. Before, ano po, pre-pandemic era, ano po, nag-umpisa siguro sa akin mga 2015 or 2016 hanggang 2022 or 2023, so almost 8 years. Lahat sa akin yung adapt as school coordinator, yung physical facilities coordinator, yung brigada coordinator, boy scout coordinator, ICT coordinator, LIS coordinator, lahat po yan ay hinawakan ko before nung hindi pa uso yung mga sa removal ng ancillary tasks na yan. Lahat po yan ay hinawakan ni El Maestro, kaya tayo ay experienced na pagdating sa mga bagay na ganyan. And hindi rin naman kasi tayo mareklamo before, Para ngayon reklamador na, Ayan, before hindi tayo mareklamo, Pag binigay sa atin, lalo na nung medyo bata-bata pa tayo, Nung bata-bata pa tayo, talagang tanggap lang tayo ng tanggap. Kasi kaya naman, Pag kaya, tanggap lang tayo ng tanggap. Pag hindi kaya, kakayanin pa rin, Ganyan tayo before. Ayan, so naranasan ko yan, Pero hindi sa pag-aangat ng sariling bangko, hindi sa pagyayabang, nadaanan ko yan. Dumating sa punto ng career ng aking pagtuturo or sa aking career sa DepEd na hinawakan ko lahat sabay-sabayan. Ang hindi ko lang nahawakan yata is yung mga math coordinator, mga reading coordinator. Kasi usually pang advisory talaga na yan Pero yung facilities, adapt as school, brigada, boy scout, LIS, ICT, ayan, dumating po sa point na lahat po yan ay pinagsabay-sabay kong hawakan. Pero okay naman, nakaraos naman. And ang maganda lang doon, nag-i-improve tayo. Ano po mga maestro? Nag-i-improve tayo kasi masasanay tayo sa matinding trabaho di ba? Mga pressure, under pressure, work under pressure. Yun naman ang naging bunga. Ano po mga maestro? Pero ngayon naman, ang hawak ko na lang is ICT and LIS. So the rest ay tinanggal na sa akin ng aking school head. So yun naman ang pinagpasalamat natin. So LIS and ICT na lang po ang naiwan sa akin na coordinatorship ko sa ngayon. Ayan. So hopefully po ay nasagot natin yung nagtatanong kanina po sa atin pong page. Ayan. So comment down below kung meron pa kayong mga issues din na gusto niyo masagot, gusto niyo mahingi yung opinion ko. So wag po kayong mahihiya mag-comment po diyan sa atin pong comment section. Alright, so dito ko natatapos itong ating video ngayon mga maestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ko yung unang nakapanood ng mga videos na in-upload natin. Katulad ito yung mga updates pa rin about sa DepEd and syempre sa mga benefits sa mga teachers and government employees. Syempre, click mo na rin ang notification bell button para man-notify ka. Always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos.